Kuya John, si Wilcon, bugbog na bugbog, bagsak na ang presyo. Pwede na bang pasukin po ito? Pag-usapan nga po natin. Welcome back. Ayan. Pag-usapan nga po natin si Wilcon. Ngayon ko lang po i-feature po ito. No? Medyo bugbog na po talaga ito. Imagine po, no? Parang kailan lang. Parang 18 months ago ba to? 19 months ago lang po ito. Ay, hindi. Tama ba computation ko? Basta ganun. Almost 2 years ago. 32 pesos po ito, no? Ngayon, 16 na lang nangalahati. Ano nangyari? 2023, 2024 ngayon. Parang kailan lang bumagsak. Ayan. Interesting na ba ito, Kuya John, na pag natingnan natin, no? Ayan. So, ito nga po. Anong nangyari po? Sabi po nung October 28, 2024 sa kanilang press release. Ba, maganda kaya to na kumita daw sila ng 2.1 billion? Hindi. Hindi. Actually, mababa. Bumagsak na mahina po ang kanilang taon. Lalo-lalo na po yung nakaraang quarter ay talaga pong medyo mahina po ang bentahan. At makikita naman po natin sa earnings ay talaga pong bumaba. At sabi nga po sa balita dito sa Bilyonaryo, bumagsak ng 22% ang kanilang profit in 9 months. No? 22% po behind si Wilcon at mukhang getting weaker and weaker at sinisisi po ang weather at mahinang bentahan. Pero totoo naman po yun kasi pag umuulan, wala po nang papakonstruction kasi paano ka gagawa ng bahay? Paano ka magko-construction kung umuulan? Ang hirap po magtrabaho. Ang mangyayari po kasi no, pag umuulan po, sa mga wala pong experience magpagawa ng bahay po, no, ang mangyayari po doon, mamumulubi po kayong kakabayad ng mga karpintero na nakatunganga lang kasi umuulan. Hindi sila nakakapagtrabaho ng uulan. Paano ka magpapadeliver ng semento, ng hollow blocks? Mababasa lahat yun, no? So, usually, tigil po yan. Kaya po, pag umuulan, pati yung mga bakal, bumabagsak ang presyo ng bakal pag umuulan. Okay, so yun po, no? Yun lang naman yung konting background sa kung sakaling wala kayong experience sa pagpapagawa ng bahay. At ayun nga po, bumagsak, decline ng 22%. Ayan, no? Pero yung top line po, yung sales po nila o revenue, hindi naman po masyadong nag-dip. Pero yung kanilang pong income ay nag-dip po, no? Ayan. So, pag mga ganyan po, typically, yung expenses tumaas, eh, no? Parang ganun po, no? Ayan. So, and pagdating naman sa ulan, sa bagyo, para lang naman po sa akin, every year naman may bagyo, eh, no? So, what's new? Wala pa bang bago? Well, anyways, kung ganun, ay ganun nga, no? So, anyways, ito may mga karagdagang eme-eme pero hindi ka na po babasahin kasi yun lang naman din po yan, no? Mga daldalan lang sa mga numbers. Pero ang pinakakatapos-tapusan po nito ay bumaba ang kita, no? Kaya, so, simplihan lang po natin. Simplihan lang po natin ng discussion. Ano po napahabain ito? Kasi minsan yung mga analysis, di naman kailangan komplikado po yan, eh, no? Is Wilcon a good company? Kung ako po tatanong ko yun, definitely, yes, maganda po ito. I believe si Wilcon po, mag-grow po ito at maganda po ang potential nito mag-grow, no? At lalo-lalo na po, pag nag-pick up na po ang mga construction kapag bumaba na ng bumaba ang mga interest rate. Of course, no, pag bumababa ang mga interest rate, no, pwede na pong umutang pang construction natin, pang gawa ng bahay. Pwede na po tayong mag-loan, no? Kung company man yan o mga karaniwang tao tulad natin, no? So, of course, pag mababa interest rates, no, mas madali pong umutang at mas madali pong gumawa ng mga projects. At malamang, makakatulong po ito kay Wilcon para gumaganda-ganda ang kanilang kumpanya. Ang property sector, syempre, medyo hirap na hirap po ngayon, no? Pero as things, pag nag-pick up na po ito, siguro baka next year, baka gumanda po ang takbo ni Wilcon. So, is Wilcon a good company? Of course, yes, 100% check. But it's still too expensive. Medyo masyado pa rin po siya mahal para po sa akin kasi ang IPO price po nito, kung kailan lang naman po ito, 2017 lang po ito. Kailan lang po ito? 7 years ago lang po ito, no? Na ang IPO nila ay 5 pesos, no? To say na ang value nila ngayon ay 16 pesos, medyo mahirap pong paniwalaan. Para lang po sa akin, no? At ang book value po nito, kung titingnan po ninyo, ay nasa 5 pesos pa lang din po, no? Hindi ko naman po sinasabing accurate ang book value, pero
minsan kailangan kasi maging grounded din po tayo pagdating po sa book value, no? Kasi minsan nagre-revert po yan pabalik sa book value. Minsan lang, hindi naman sila sabing lagi. Pero still, no, it's good to be grounded sa book value po ng isang stock. So, mukhang ang layo po nito sa book value. So, pag ganyan po, malayo po tayo sa book value, malayo po tayo sa IPO price, isa lang po talaga ang sinasabi po nito. Ini-expect po natin na mag-grow po ito ng sobrang bilis. Hindi nga nag-grow Hindi siya nag-grow kayo humina pa nga So mukhang expensive nga po talaga. And 2 years ago at 30 pesos per share, I feel medyo absurd po yung price na yun 2 years ago na 30 pesos per share. No? And I think kaya lang naman po sumipa po yan because of the added excitement nung nasali po si Wilcon sa index back in 2021 kasi October po ito, no? Tingnan po ninyo, October nung nabalita, no, na kasama na siya sa index noong October 2021. And around that time nung sumipa din ang presyo po nitong si Wilcon po, no. And just a few months, no, nung October po na yan, no. Kasi nung October nung mga ganyan, November ganyan, diyan na po sumipa ng halos 30 pesos din po yata yan no. Pero just a few months before that, imagine that, no. April 2021, just a few months before no, 17 pesos lang tapos naging 30, no. So mukhang dahil nga lang po sa activity ng market but not maybe hindi fundamentally sound. Kasi syempre, kapag ang isang stock po, no, ay bigla pong nasali po sa index na dati hindi siya kasali, talaga po sisipa po ang price po na yan. Kasi po marami pong mutual fund at marami pong funds, no, ang tinatrack po ang PSEI index. Ibig pong sabihin, babahain po talaga ng buying pressure po ang isang stock dahil nga po marami pong funds, marami pong mutual funds ang kailangan po nilang bumili kasi mandate po nila na i-track ang index. Dahil mandate po nila, hindi po pwedeng hindi sila bumili. So kaya po minsan talagang ganyan, nagkakaroon ng malakas na buying pressure, sumisipa po talaga. At yun po, minsan, pag nagkaroon ng ganon, na initiated ng mga funds na tinatrack yung index, syempre nagkakaroon ng excitement, nagbi-build up yung excitement. Kaya po siguro lumipad po ito ng medyo malaki-laki. Pero in my gut feeling, at 16 pesos right now, it still feels very, very expensive po kung i-compare po natin yung kanilang earnings. So kung hindi po ako nagkakamali, ang PE ratio po nito is well above 20. Nasa 22 pataas po yata to, 23. No? So yung valuation po na 16 pesos po ngayon, it feels na ang expectation po dito sa Wilcon is mag-grow po siya ng double digit, no, for many, many years to come. And that is something na I don't know. Ang hirap. So, sa 16 pesos, pass pa po ako dito. Pass pa to tayo dyan kasi parang hindi pa siguro double digit ang magiging growth nito. Hindi. Kasi sa ganyan 16 pesos, no? Parang sa PE ratio of 22, parang ina-expect natin at least 12%, mga ganyan, o pataas, no? Ang ina-expect ng market na growth nito, no? Pwede naman, pero mas maganda cautious tayo, no? So, sa 16, pass muna tayo dyan. But of course, we love yung mga stocks na bumabagsak. Of course, kasi opportunity ito na baka makabawi ito in the future. Turn around play, no? Baka makarecover po, no? So definitely, because this is a good company, definitely worth it po ito na i-watch list po natin kung kailan po ito magre-recover. Umpisa na po nating pantayan. Alright. So it will be more, sa akin lang po, no, it will be worth considering to buy pag umabot na po ito ng 10 pesos pababa. At hopefully, umabot ng 8, no? Sana. Sana, no? Will that happen? Hindi ko alam, no? So malay natin, no? Malay natin with the weak sales, no? Hindi naman natin masasabi. Malay mo, baka alisin sa index. Ganoon naman yan, eh. Minsan pag naiitang weak yung isang stock, minsan inaalis, papalitan ng medyo malakas. Yung mga incoming na malakas, kung sino yung medyo magaganda yung medyo promising na stock. Kasi ito pag kumbaga sa humihina, no? So madadrag down yung index. So malay natin, ako hindi ko alam, no? Hindi ko alam, pero malay natin baka. So pag inalis sa index po yan, magkakaroon po ng selling pressures po yan. So pag nagkaroon ng selling pressure po yan, kasi biglaan yung mga mutual fund, kailangan na lang i-dispose kasi tinatrack nila ang index, no? So pag binitawan po nila, magkakaroon ng mataas na selling pressure. So
malay natin, bumagsak pa po ito ng mas cheaper, no? So, pwede tayong pumasok pagdating ng ganung panahon po, no? Yun lang naman po. Eh, of course, hindi ko alam anong mangyayari. Kaya nga sinasabi ko, i-watch list natin. Malay po natin, no? So, matagal-tagal pa pong antayan ito. Baka many months or maybe years bago mangyari. Pero the more interesting question is, kung kung sakali mang alisin si Wilcon sa index, sino ang ipapalit? Okay, no? Kasi ang requirement yata, hindi lang market cap no, yung float din, no, dito sabi dito free float dapat 20% no, at malay mo sana wishful thinking, malay mo sana si Ginebra kasi marami ako nito. Kasi kung market cap lang naman ang titingnan, medyo halos parehas lang naman sila eh. Pero of course, no, being part of the index, medyo maliit pa na company itong mga to, yung 63-70 billion, maliit na company to para ilagay sa index. Pero malay mo, kasi relatively around the same size naman po sila, no? And yung free float naman niya, pasok naman sa 20% na requirement, no? Although hindi ko alam kung attract niya. Hindi ko alam kung paano nag-work, no? Itong paano sila namimili, no, ng composition ng index. Kung may insight po kayo dito based on your past experiences o may mga knowledge po kayo, pa-share naman po sa baba. Ako naman ay wishful thinking lang dahil marami akong Ginebra San Miguel. Sana at pag nangyari po yan na lumipad ang Ginebra San Miguel, peperahin ko na yan. Alright. Ikaw guys, ano ang thoughts mo dito sa Wilcon? I-share mo naman po. Ayan, hanggang dito lang ang ating daldalan. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwantuan tayo sa baba. God bless. Happy investing. Bye-bye.